morning guys. Dito na naman po ako. Happy Tuesday! Story time tayo guys. Ikwento ko lang po sa inyo kung ano yung nangyari sa akin sa kada diet, saka exercise ng sobra-sobra, saka walking. Kaya po ngayon dito na ako sa malapit sa amin kasi lagi akong nahihilo. So natatakot akong lumayo na sa pag-walking. Ang nangyari po, December 2023, nag-decide po ako na mag-diet. Magtanggal ako ng rice. So, ang kinakain ko lang po is yung mga prutas, pipino, prutas, nuts, tsaka kung anong ulam ni Jasper. Yun, nakikishare na lang ako. Pero wala nang iba, masyado. Tinanggal ko na po totally yung mga chichirya ko, pero hindi po ako nagtanggal ng sugar. Mahilig pa rin ako sa soft drinks. Mahilig kasi ako sa soda, sa Coke specifically. Tapos guys, nag-exercise, nagwo-walking ako. Nag-start ako ng 4 to 4:30 in the morning hanggang 7:30. Tapos wala pa akong kinain. Masama pala yun. So nung pong last March, nagising na lang ako. March 2025 na po ha. So 1 year and 2 months ako na naka-diet, naka-exercise ng malala, walking. Tapos, nagising po ako na parang hilong-hilo ako. Parang umiikot yung mundo ko. 360 degrees. Tapos masakit ang ulo ko. Mabigat ang dibdib ko. Natakot ako. So nag-blood pressure ako. Kasi may pang-blood pressure sa bahay. Tapos, ang lumabas, 156 over 66. Di po ba high blood? Pero mahina yung tibok ng puso ko. Tapos hilong-hilo talaga ako. So, nag-decide na po ako na magpa-check up. Kahit takot na takot ako sa pwedeng maging resulta, nag-decide po ako. Kasi natakot ako, kala ko mamamatay na ako. Nervyoso pa naman akong tao. Tapos, ayun po. Ang nangyari, sabi ng doktor, masama daw yun. Okay lang daw kumain ng kanin, konti lang. At kailangan daw, bago mag-walking, kumain. Kasi wala nang bato ako mag-walking, wala naman daw ako i-burn. So kailangan mag-walking at saka hindi necessary na ganun katagal. 30 minutes is okay, lalo po sa edad ko na. 57 na po ako guys. Hello senior na rin. So, ang nangyayari daw, wala na daw umaakyat na sustansya sa katawan ko. Hindi na makarating sa puso. Ang puso ko, humina ang tibok. Tapos, kulang ang sustansya ng katawan. Kaya nahihilo. Kulang na talaga. Kaya yun, sabi ng binigyan ako ng, napakarami pong gamot, 7. Kasama pa yung sambong kasi ang kidney pala, naaapektuhan din pag ganun. So, ang hirap po. Yung feeling, yung takot ko na ako baka mamatay. Hindi naman po ako natatakot. Kaya lang, syempre, yung anak ko, iniisip ko. Kaya, ngayon po natuto na ako. Sabi ng doktor, okay lang mag-walking, 30 minutes to 1 hour. Pero kakain ka. At saka, bawal na. Kasi yung pong mga hindi nakakilala sa akin, super favorite ko po ang tuyo. Kahit 1 year, yan ang ipaulam mo sa akin, walang problema. Pag may tuyo po sa bahay, titigil lang ako pagka ubos na or puno na ng singaw yung bibig ko. Kasi pag sunod-sunod na kain ng tuyo ako, nagsisingaw yung bibig ko. Pero talagang yan po ang gusto ko. Talagang kahit sa lechon, ipagpapalit ko, pipiliin ko ang tuyo. Napakasarap po para sa akin. Ngayon, pinagbawal na po sa akin yung sugar, yung mga soft drinks, yung mga chichirya, kasi maalat daw. At saka yung maalat. Kumain daw ako ng rice, pero kung ayaw kong masyado, in moderation lang, at least, balanced diet. Yun ang sabi nila. Tapos, ayun, so ngayon po, na dahil, nervyoso po ako guys. Dahil sa nervyos, ayan, sinusunod ko po, pagka sa umaga, unang ginagawa ko, kakain bago ako mag-walking, saka magpapainit.
importante po yung magpapainit. Kailangan maiinitan ng likod, papawisan ka sa umaga. And then, iinom pa po ako ng sambong na kahit ayaw na ayaw ko talaga siya. Sama ng lasa, pero nang dahil sa nervyos na baka hindi ako gumaling. Sige lang, kakayanin. Tapos ang pinapaano po sa akin, malunggay na may talbos ng kamote. Kailangan kakain ako parati para mawala yung hilo. So, ayun po, ganun pala yun, no? Pagka natakot ka, lalo kang lalong hindi ka gagaling. Labanan lang, kaya. Ayusin lang yung buhay, ayusin lang yung health, yung food intake. Tapos importante din po yung tulog. Kasi ako parang minsan halos 2 oras, 3 oras lang ang tulog ko eh. Daming iniisip. Pero ngayon, pinipilit ko po. At saka, i-relax lang daw. Hindi rin naman makarelax, syempre. Alam mo naman ang buhay ngayon. So, ngayon po, nasa journey ako ng pagpapagaling. Binabantayan yung tibok ng puso ko kasi mahina na daw, wala nang dumadating na sustansya sa puso ko. Kaya, ganong mababa. Tapos yung cholesterol ko, binabantayan din. So, ang aking pong gamot ay 7. 7. Plus, kailangan ko uminom ng fresh na sariwang nilagang sambong at sambong capsule. Meron akong yung mga vitamins na binigay sa akin. Yung fish oil, magnesium, tapos meron pa akong mga D3, K12, may ganun. Tapos meron pa akong yun, tapos yung maintenance ko po na losartan, tsaka rosuvastatin. Yun ang aking mga iniinom na gamot. Ayan, sabi, so sobrahan ka ng, every time naman po na nagda-diet ako, pag tumatagal na yung diet ko, talaga nagkakasakit ako. So ngayon, kumakain na po ulit ako ng rice 3 times a day. Bawas na nga lang para may tutunawin ang sikmura. Ganun po. Kaya kayo guys, yung mga nagda-diet, kailangan may supplement kayo. Tsaka healthy food. Kasi tumatanda na rin. Takot ako na baka mas lalong madaling mamatay pagka mataba. So, yun lang guys. Yun po ang nangyari sa akin sa pagda-diet ko at saka sa aking pagpapapayat journey. Salamat sa pakikinig guys. Happy Tuesday. Good morning. Bye. Bye.